Lumabas siya, narinig ko siyang umakyat sa itaas. Siguro nasa kwarto na niya siya. Sabi niya may tao raw dito, halatang takot siya tapos bumaba ng hagdan. Nakikita natin ang unang panayam ng pulis kay Dylan Mortensen, isa sa dalawang kasama sa bahay na nakaligtas sa mga pagpatay sa King Road. Inilarawan niya ang lalaking nakita niyang naglalakad sa bahay nung umagang iyon. Nakita ko ang mga mata niya at nakita niya rin ako, pero hindi siya lumapit sa akin at wala siyang nakita. Maligayang pagdating sa Law and Crime. Ako si Diane at Levi na pag-usapan na natin si Dylan Mortensen. Siya ang housemate na nakaligtas sa King Road killings at nagsabi sa pulis tungkol sa lalaking nakaitim na nakita niyang naglalakad sa bahay. Sinubukan ng mga abogado ni Brian Kohberger na kumbinsihin si Hukom Hippler na huwag payagan si Dylan na ilarawan si Kohberger bilang may makakapal na kilay dahil napakasama ng sinabi ni Dylan sa pulis para sa kaso. Inamin na ngayon ni Kohberger na pinatay niya sina Maddie Mogan, Kaylee Gonsalves, Santa Cronodol at Ethan Chapin noong 13 ng Nobyembre 2022. Bago siya umamin, gusto niya munang sumailalim sa paglilitis ayon sa kanyang mga abogado. Ang paglalarawan sa makakapal na kilay ay kasing tindi ng ginawa ni Dylan na itinuro siya sa korte at sinabing siya ang lalaki. Sinabi nila na kahit na. Sinabi ni Dylan na hindi niya masabi matapos makita ang litrato ni Kohberger pagkatapos siyang arestuhin kung siya nga ba ang lalaking nakaitim na nakita niyang naglalakad papalapit sa kanya sa loob ng bahay bandang alas 4 ng umaga, ganoon kalaki ang pag-aalala ng mga abogado ni Kohberger tungkol sa kanyang testimonya. Binanggit pa nila kung gaano kadami ang nainom niya bago ang insidente para sirain ang kanyang kredibilidad. Isipin mo pa kung ano ang gagawin nila kung tumestigo siya sa paglilitis. Sinubukan ng mga abogado ni Kohberger na ipatanggal ang paglalarawan ni Dylan tungkol sa makakapal na kilay. Hindi ito umubra. Papayagan sanang magtestigo si Dylan tungkol sa lalaking nakita niya sa bahay kung natuloy ang trial. Ngayon, ito ang unang formal na panayam ng pulis kay Dylan matapos ang siyam na isang call noong nakaraang linggo. Ipinakita ko sa iyo ang 5 minutong clip na tila na itala matapos ang ipapakita ko ngayon. Bago ang lahat, panoorin muna natin ang footage mula sa body-worn camera bago ang panayam. Narinig ko lang siyang umaakyat at nagsabing, matutulog na ako kasi paakyat na siya. Si Kaylee at ang aso si Murphy? Umakyat sa pinakataas. Oo, doon ang kanyang kwarto. Okay. Umakyat siya, sumigaw, tapos bumaba agad ng hagdan dahil may nakita siyang tao. Sigurado akong sinabi niya na may tao dito, sumigaw siya, tumakbo pababa ng hagdan at tinawag ko ang isang pangalan. Bigla akong tumayo at nilak ang pinto dahil natakot ako. Narinig ko may umiiyak sa banyo at may lalaking nagsabing tutulungan siya at magiging ayos siya. At patuloy kong tinatawag ang pangalan niya pero hindi siya sumasagot. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang lalaking ito na hindi naman masyadong matangkad. Nakaitim siya na may mask na natatakpan ng noo at bibig. Nilak ko ang pinto at tumawag, hindi ko alam gagawin ko. Medyo nakakatakot talaga ito. Alas 4 ng umaga kaya tumakbo na lang ako pababa. Umalis ka dito. Umalis ako sa kwarto at dumiretso sa kama. Pagdating ng mga pulis, dinala si Dylan sa Moscow Police Department at in-interview siya ni Detective Lance Maweri sa isang silid. Ikaw at Universidad. Anong bahay yon? Anong ibig mong sabihin? Apartment ba yon? Isa itong bahay. Sige, hindi ko alam ang kwento. Kaya humihingi ako ng paumanhin. Hindi ko nga alam kung may trabaho ba doon. Oh. Sige, sabihin mo ang alam mo. Sige, kami nga. May semicolon party, syempre. Umiinom kami. Pumunta ako sa bahay ng kaibigan ko. Kailan yung party na yon? Sa tingin ko, pumunta ako doon mga 10:30 ng gabi. Kagabi o kaninang umaga? Kagabi. At pagkatapos, Pumunta ako. At pagkatapos kami ng kaibigan ko at pagkatapos 5. And pagkatapos lahat kami ay natulog na lang. Yung bahay na pinuntahan natin sandali tapos ako lang umuwi. Pagkatapos sumunod pa. Sige, ay... Babae siya, magkasama silang lahat. Si Sympathetic ay babae. Sige. Scott. Sige, kaya nandun kayo, umuwi kayo ng maaga. Oh. At pagkatapos sa huli,
Pumunta siya sa amin. Saan siya nakatira? Nakatira siya parang dun lang sa kalsada. Hindi ko alam eksakto kung saan. Tapos sina Maddie at Kylie umuwi mula sa club. Tapos, natulog na kaming lahat. Anong oras ka sa tingin nakauwi? Sa tingin ko nakauwi ako mga 12:30 hanggang 1, okay, mga ganong oras. Tapos anong oras mo balak umuwi? Mga 10-20 minuto matapos akong umuwi. Sige. Pagkalabas ni Maddie, sino pa ang sumunod mula sa kwarto? Kylie, dumating sila ng mga bandang 1:32. Sige. At sa puntong yon wala pa. Wala namang kakaiba talaga. Sige. Tapos tulog na ang lahat ng 4:00 ng umaga. Tinitingnan ko yung phone ko at naririnig ko sina Kaylee at Murphy na sumasayaw. Alam kong boses niya yun at si Murphy yun kasi tumatawal siya. Narinig ko siyang umakyat sa taas kasi rinig mo lahat. Sabi niya, may tao dito. Akala ko bumaba siya ng hagdan. Bigla akong tumayo at nilock ang pinto dahil hindi ko na alam ang gagawin. Kung isasama mo yung unang pag-uusap kay Opisyal Nunes sa bahay, ito na ang pangalawang beses na ikinuwento ni Dylan sa mga pulis ang nakita niya at maaga pa sa investigation. Alauna na ng hapon nang tumawag sa 911 mula King Road bago magtanghali. Kung mapansin mong naputol ang audio, ito ay dahil tinanggal ang mga pangalan ng posibleng saksi. Kaya si Kaylee at si Murphy, Nasaktan ni Murphy si Murphy kaya si Kaylee at siya ba ang ex-boyfriend ni Kaylee? Ipakita ang aso halos. at si Murphy ang aso. Oo. Sige, ano apelido ni Kaylee? Kong Klawang. Ay naku, bye-bye mga para sa akin. Gonclaves. At nandito ba siya ngayon? Hindi. Isa ba siya sa mga nasaktan? Nasaan ang kwarto ni Kaylee kumpara sa'yo? Parang diretso sa taas ng kwarto ko. Nasa unang palapag ka ba? Pangalawa? Pangalawa. At siya ay nasa ikatlo? Sige. Sinabi mo na sina Kaylee at Sharon Murphy? Oo. At ang trabaho niya? Oo. Kasalukuyan. Oo, dating rana siya. Sige, may problema ba kay Kaylee? Wala, magkaibigan lang sila. Patuloy silang naglalaro kasama ang aso at iba pa. Lahat ng tao. Kaya naririnig mo si Kaylee sa itaas, sumasayaw siya, naglalaro kasama ang aso, mga normal na bagay lang, malamang. Oo. Sinabi niya, may tao dito. Oo, kapag lumabas siya, naririnig kong umaakyat siya sa itaas at pagkatapos ay kaya ko rin. Sa tingin ko nasa kwarto siya, sinasabi niyang may tao at halatang natatakot kaya tumatakbo siya pababa. Saan mo sa tingin siya tumakbo? Hindi ko alam kung tumakbo siya lampas hagdan o sinabi niyang nasa sala ito. Pero narinig mo siya sa hagdan? Oo, narinig ko siyang tumatakbo, parang sobrang bilis niya bumaba sa hagdan. Sige. Pagkatapos, hindi ko binuksan ang pinto. Tinawag ko lang ang pangalan niya at tinawagan ko sina Shana, Kaylee at Morgan sa aking telepono. At pagkatapos ano Sino pa yung iba? Si Sana? Si Sana, Maddie, Morgan. Pasensya na Miko, Morgan, sina Maddie at Kaylee. Sige, ano, alam mo? At ang apelido ni Zana ay Colonel Kernoodle. Sa tingin ko, Sige, at paano naman si Maddie? Morgan, M-O-G-N. At ang Kaylee Club ay pareho rin. Oo. Magkakaibigan ba ang tatlong ito? Oo, magkakasama kami sa isang bahay. Sige. Sino ang kasama ni Kaylee sa kwarto? si Kaylee at Morgan ay parehong nasa itaas pero hindi magkasama sa kwarto. May sarili silang mga kwarto. Oo, may kanya-kanya kaming kwarto. Kaya itong dalawa ay nasa ikatlong palapag. Oo. Nasaan si Sana? Yan ang palapagkwat mo. Siya ang pinakamalapit sa banyo ron. Ang banyo ko. Sige. Kaya hindi problema sina Joe at Kaylee? Hindi talaga sila problema. Paano naman kay Zana Maddie? Meron bang mga lalaki na nagiging problema? Hindi may nobyo si Maddie.
Boise, sobrang bait. Sige. Si Sana ay kadate si Ethan na kasama niya sa kwarto. Mabait din talaga sila. Kaya masabi ni Dylan, wala namang naging problema pagdating sa mga lalaki. Nagtatanong lang si Detective Maury para makuha ang mahahalagang impormasyon dahil maaga pa sa investigasyon. Tinawag na ang Idaho State Police para tumulong. Pasensya na, hindi ko alam ang mga pangalan o ganong bagay. Ganon din sina Ethan, Sana, Maddie at Kaylee. Lahat sila ay nasa itaas. Sila pa rin ba ang mga nasaktan? Sila ang mga nasaktan. Sige, at yung isa pang babae na nandito, nasa unang palapag siya. Sige. At kasama ng... Siya, yung babaeng nakadilaw. Oo. Sige, nandun siya. Kaya sino mang gustong manakit kay Ethan o nainggit kay Ethan, Wala talaga. Wala akong natutunan. may sasakyan ka bang nakita sa lugar na parang hindi pamilyar o hindi dapat nandoon? Hindi ko naman talaga tinitingnan yun. Hindi mo nakita ang bumaba ng hagdan, may iba ka pa bang narinig? Hindi ko alam paano sila nakapasok kasi palagi naming nilalak ang pinto at wala pa kaming naging problema noon. Parang sobrang biglaan lang talaga. Sige, dumating ka sa bahay mga bandang 12:31. Meron kang si Maddie na umuwi agad pagkatapos. Si Maddie ay umuwi agad pagkatapos noon. At mula noon, mula mga 2:00 hanggang 4:00, nakakatulog ka ba? Oo, nakatulog ako. At si Kaylee ay umuwi rin kasabay ni Maddie mula sa club. Kaya sa pagitan ng oras na yon, malinaw na wala kang naririnig. Uminom ka ng kaunti kaya mas malalim ang tulog mo. Diba? Oh. Sige. At pagkatapos maririnig mo siya, sinasabi niya ang sinabi niya, maririnig mo siyang umaakyat sa hagdan, binuksan mo ang pinto, tinawag mo siya. Oo. Pagkatapos mo isara ang pinto dahil sa takot. Oo, tama. Anong nangyayari sa puntong yon? Binuksan ko ulit ang pinto at narinig ko na parang umiiyak si Cathy sa banyo. May narinig akong lalaking nagsabi, ayos lang, tutulungan kita, pero hindi siya tunog mabait. Nakakailang at bagong boses yun sa akin. Ayos na ba? Tinawag ko siya at tumigil na siya sa pag-iyak. Hindi ko alam ang sumunod na nangyari. Nung binuksan mo ang pinto, akala mo umiyak si Kaylee sa banyo. Oh, pero baka si Dana yun. Akala ko si Kate nun. Sa susunod, pwede mong sabihin kay Detective Maury na ginagawa lang niya ang makakaya sa pagtatanong at para sa akin, parang hindi siya makapaniwala na nangyari ito sa Moscow. Ikinuwento rin ni Dylan kung ano ang nakita niyang hawak ng lalaking nakaitim habang naglalakad ito sa loob ng bahay. Hindi ako sigurado kung nakakatulong ang mga tanong na ito, parang surface lang ang usapan. At sabi mo, di nila nakilala ang boses. Hindi. At pagkatapos, binuksan ko ulit ang pinto at nandoon na agad yung lalaki at siguro kasing tangkad ko siya or ilang pulgada lang ang taas kaysa sa akin. Hindi siya yung payat na athletic ang katawan. Nakaitim siya lahat tapos may suot siyang maskara na natatakpan lang ang noo niya at dito paikot. Maputi siya. Nakita niya ako at nakita ko siya tapos umalis na lang siya at may hawak siya. Ganito ang itsura, itim siya at hindi ko naisip na baril yon. Pero ngayon, iniisip ko na baka baril nga yon. Lutang ako kaya pagod na pagod ako. Sabihin mo ito. Parang ito ay silindro ganito tapos dumiretso papasok. Kaya hindi ko alam. Parang palaso, oo. Parang ganon. Weird, di ko siya makilala. Tinatawag ko siyang mini vacuum. Di ko alam kung ano yon. Sige, sabi mo alam mo ang taas, magkano ka kataas. 5'10" ako kaya siguro 6 feet siya. Kaya magiging average lang ang taas niya. Meron bang kahit sinong babae sa bahay na nakaranas ng kakaiba or weird na nangyari? Sa mga nakaraang linggo na pinag-usapan nila, Lahat ay normal. Walang kakaibang tawag o text. Walang nangyayari na kakaiba sa Moscow. Karaniwan lang. Narinig mo si Dylan na inilarawan ng lalaking nakaitim na may hawak na silindro. Hindi pa rin namin alam kung ano talaga yon. Baka K-bar na kutsilyo at ilaw lang iyon at akala ni Dylan silindro iyon. Hindi namin alam. Si Brian Koberger lang ang siguradong nakakaalam. Hindi siya inusisa ng detalye ng krimen para sa plea agreement. Balik tayo sa panayam. sige, patawad na lang. Medyo umaatras lang ako ng kaunti kasi magugulo tayo dito at naiintindihan ko naman yon. O, naririnig mo siyang sumasayaw, naririnig mong may sinabi siyang may tao dito, tapos parang pumunta siya sa hagdan.
binuksan mo ang pinto, tinawag siya, sinara mo ang pinto, tapos bubuksan mo ulit ang pinto. Kasi naririnig mong umiiyak siya. O baka naman hindi talaga siya yon. Pagkatapos, isinara mo ba at binuksan ulit ang pinto bago mo siya nakita? Oo, isinara ko muna bago ko binuksan ulit at nakita siya. Mula nung narinig mong sinabi niya na may tao dito, hanggang sa nakita mo siya, gaano katagal sa tingin mo ang lumipas? Hindi ko alam. Sa tingin ko mga 10 o 20 minuto, hindi ako sigurado. Hindi ko... Parang malabo lahat, hindi ko talaga maalala ng buo. Siguro, Sige, tulungan mo akong alamin kung saan gaya ng sabi ko, hindi pa ako nakapasok sa gusali. Kung ito ang layout nun, saan banda ang apartment mo, sige, yung kwarto mo. dapat kong sabihin. Siguro sabihin natin nandito yung pinto. Ito yung apartment o yun lang. Parang bahay siya, buong bahay talaga, tapos may hagdang paakyat na pahilis, ganito. Sige. Sala. Tinitingnan mo ang sala, sa kanan ay ang banyo at ang kwarto ni Dana, at diretso sa harap mo ay ang kwarto ko. At ang hagdanan? Sa ikalawang palapag. Tama. Oh. Kaya dito ang hagdan sa ikalawang palapag at ang banyo rin. Nandito lang si Dana sa paligid ng banyo. Ang makwarto ko ay parang nasa tapat lang nito. Sige. At may kusina. Kaya ito ang kusina. Tapos may hagdanan na paakyat sa ikalawang palapag. Sige, kaya yun ang paakyat. Pagkatapos ang kwarto ni Kaylee ay sa itaas ng hagdan, tapos kaliwa naman ang kay Katie. Sa itaas, tama. Oo, sa itaas at ang kwarto ni Maddie ay nasa kanan at may banyo rin sa tabi ng kwarto ni Maddie. Kaya ang pinto mo ay nakaharap sa hagdang pababa. Ibaba, pero mas makikita mo sila kapag sumilip ka. Hindi talaga nakaharap, ganito lang ang posisyon. Sige, kaya ang pinto mo ay mas nasa gilid. Oo, tapos nakikita ko yung bintana or pinto na nadudulas pa atras doon sa likod. Kaya binuksan mo yung pinto. Nasaan siya nun? Sa pagitan ng pinto ko at ng kusina. Sige, at nakita ko siyang lumabas ng pinto. Sa tingin ko, Lumabas ng pintuan ng kusina. Oo, at naalala ko lang na sinabi ko, hindi. At agad kong isinara at nilak ang pinto ng mabilis hanggat kaya ko. Sinabi ni Dylan kaya lumabas ang lalaki sa kusina. Pagkatapos unang beses na napag-usapan ang tungkol sa mga mata at kilay ng lalaking nakaitim. Sige, ganito ba to? May deck ba sa likod? parang semento lang at walang bakod kaya kahit sino pwedeng pumasok. Sa security office, Yung ground floor ba parang daylight basement na pwede ka pumasok tapos lalabas ka sa likod paakyat? Oo, sige. Sige. Kaya 510 itim lahat. Nakita mo ba kung anong kulay ng kilay niya or may napansin ka bang ganon? Hindi ko rin maalala kung ano ang itsura ng mga mata niya. Sige. Hindi siya nagsabi ng kahit ano sa'yo. Ibig kong sabihin, nakita ko ang mga mata niya at nakita niya ako, pero hindi siya lumapit sa akin at wala siyang sinabi. Sige. na parang ang weird pakinggan. Pero hindi ko nakilala ang mga mata. Siguradong puti siya. Oo, siguradong puti siya. Sige, may naamoy ka ba o anumang kakaiba na napansin mo? Pagkaalis niya, ano ang nangyari? Tumawag ako. At parang may narinig akong tunog na parang paputok. At hindi ko agad naisip kung ano yon. Sinabi ko sa kanya na tumawag ako sa lahat pero walang sumagot at parang lutang ako. Wala naman akong masamang iniisip. Akala ko tulog lang si Edwin kaya pumunta ako sa kwarto niya, nilak ang pinto at natulog kami. Kanina umaga, bandang alas 11 o alas 12, tinatawagan na namin lahat pero walang sumasagot kaya masama pakiramdam namin. Kaya tumawag ako. Sabi ni Dana Sherman, tawagan mo agad ang mga pulis. Hindi niya kami pinayagang makita ang nangyari dahil ayaw niyang makita namin. Ilang araw matapos nito, sinabi ni Dylan sa mga investigador na makapal ang kilay ng lalaking nakaitim. Pagkatapos tumawag sa 911, sinabi niyang di niya alam ang kulay ng kilay o itsura ng mata ng lalaki. Pero sabi niya, alam niyang puti ang lalaki. Hindi niya narinig na may sasakyang umandar. Wala siyang narinig na ganon pagkatapos ng insidente. Hindi. Pagkatapos noon, wala na. May nakapansin ba o may nakita sa social media? Hindi. May nag-uusap ba tungkol sa kahit ano? Hindi. Sige. Sige. Sa parehong party kahit ano.
Kakaiba, hindi normal sino man magalit kahit kanino. Normal lang, parang ayos naman lahat. Sina Zana at Ethan ay kasama ko at talagang normal lang ang lahat. Walang kakaiba o wala namang kahina-hinala o hindi karaniwan. Walang nagka-interesan na baka may boyfriend na magagalit sa kanya o kung ano man. Hindi. Meron ka pa bang naiisip na dapat kong malaman? Ang tanging alam ko lang talaga ay sinabi ko na may malakas na pagsabog, pero hindi ko naman ito narinig. At hindi ko rin talaga alam kung paano ko nagawa yon. Dahil nasa palapag ako na yon, at ikaw ay nasa ibaba lang noon, direkta sa ilalim namin ni Dana, at ako sa parehong palapag. Kaya kami ni Zana sinasabi namin magkasama lang kami sa ibaba. Kaya si Sana ay nasa pagitan ng banyo at kusina. Oh, halos ganun. May parang pader, tapos kusina, kwarto ni Dana, banyo. Sige. Ngayon matatapos na ang bahaging ito ng panayam. Tandaan, nangyari ito pagkatapos nilang tawagin ang mga pulis sa bahay. Ibibigay ko ito sa'yo sakaling may maisip ka pang iba na normal lang naman. Sige. Biglang may pumapasok na mga bagay. Makakakita ka ng kahon ng french fries at may isip mo, sino ba ang nakakaalam kung ano ang magpapasimula nito? Sige. Malinaw na may mga resources kayo sa campus, tulad ng Campus Technology Center, tama ba? Oo. Gamitin nyo ng lubos ang mga yon. Sige. Hindi ito normal na bagay, hindi ito isang bagay na basta mo na lang malalampasan mag-isa. Oh. Kaya siguradong tanggapin mo ang tulong. Kung may tanong ka, pwede kang makipag-ugnayan sa amin. Hindi ko alam kung sino ang magiging pangunahing investigador. Pero malinaw naman. Kung tatawag ka at sabihin ang pangalan mo, kakausapin mo ang opisina para makuha si Maori at ikokonekta ka nila kung sino man ang kailangan natin. Sige. Meron pa bang iba? Wala. Sige, nagpapasalamat ako sa oras mo. Oh. Mag-ingat ka palagi. Sige, sige. Kung makatanggap ka ng kakaibang text, tawag, o pakiramdam mong sinusundan o binabantayan ka, gawin mo lang ang lahat ng kailangan mong gawin para maging ligtas ka. Sige. Sige. Huwag mong isipin na nababaliw ka o gumawa ng ganon. Wala namang dahilan para sumugal. Sige. Kung gusto mong mag-voluntaryo. Ilang sandali lang bumalik sina Mori at Dylan sa kwarto para mag-usap. Siya lang ang natitirang buhay na tao na nakakita sa lalaking ito sa bahay. Kaya sa tingin ko, maring may nagsabi ng isang bagay na sinabi mo, sa palagay ko magagawa natin ito. Nakasama mo ba siya kamakailan? Meron ka bang naisip na maaring sumusunod sa'yo o may kakaibang kilos? Wala naman, ang tinutukoy ko ay yung usapan. Naalala mo mga isang buwan na ang nakaraan, siguro isa sa mga pulis. Nasa labas si Kaylee kasama si Murphy at may nakita siyang anino. Oo. Sige, at noong si Kay ay nasa Winco, si Zana ay nasa kotse, napansin niyang may lalaking sumusunod sa kanya. Kinuha niya ang inilagay niya sa cart at nakita niya sa salamin na nasa likod niya sa kotse ang lalaki. Sige, malinaw na sinusundan talaga siya ng lalaki at nangyari ito mga 2 o 3 linggo na ang nakalipas. Sinabi ni Daylan kay Detective Mori na maingat sila sa paglalak ng pinto at nagbigay pa siya ng dagdag na detalye tungkol dito. And pagkatapos mga 1 linggo na ang nakalipas, nasira ang pinto namin pero ako, si Maddie, at nasa bahay kami at bukas na bukas ang pinto. At parang, halata naman sira talaga ang pinto pero maaring may iba pa ring dahilan yun. Yung pintuan sa harap ba? Sige, nahanap mo ba na bukas ang likod na sliding door o kung ano man? Karaniwan ba yung nakalock? Ano ang kalagayan? Kami? Marunong naman kami mag-lock pero tingin ko hindi namin na-lock kagabi. At sino? Mukhang kilala ng maraming tao ang code ng harapang pinto. Ibig kong sabihin yung mga nakakakilala lang sa amin tulad ng mga kaibigan namin ang nakakaalam nun. Pero... Tama, kasi sinabi ni Hunt na alam niya yon. Oh. Siyempre, kasi parang lilipat na siya sa inyo. Posible. Hindi mukhang alam niya. Sige, ginawa ba?
May nasabi ba si Kaylee o nai-report na kakaibang bagay sa iba bukod sa inyo? Hindi kasi alam mo yun, wala namang ebidensya, hindi ko rin talaga magagawa ang kahit ano tungkol dun. At may mga tao talagang kakaiba. Minsan, hindi naman namin masyadong inisip, syempre natakot kami sandali. Pero pagkatapos nun, hindi na namin masyadong pinag-isipan kasi wala namang kakaibang nangyari pagkatapos nun. Nakita ba niya kung anong klaseng sasakyan ang minamaneho niya? Wala namang ganun. Saan nagtrabaho si Kaylee? Nagtrabaho siya sa bahay para sa isang negosyo. Sa tingin ko, hindi ko maalala kung ano talaga yon. Kaya nasa workshop department lang siya para sa kanya. Sige, paano naman... Saan nagtrabaho si Maddie at Susanna? Parehong nagtrabaho sina Maddie at Santa sa Mad Creek at si Maddie ay nagkaroon din ng bayad na internship sa negosyong ito. Online iyon sa bahay. Sino ang nakakaalam sa negosyong yon? Paano ko malalaman yon? Baka alam mo. Hindi ko matandaan kung ano ang tawag doon. Parang kasi mga business major sila at dahil sa kurso nila, nakuha nila yung mga trabahong iyon. Napunta ang usapan kay Murphy, ang asong dating inalagaan ni na Kaylee at ex niya. Tandaan mo yung sinabi ni Dylan na narinig niyang nagsasayaw si na Kaylee at Murphy? Tapos akala niya si Kaylee yung umaakyat sa itaas? Pero malamang si Sana talaga ang umaakyat sa hagdan at sumisigaw ng may tao dito. Narinig mo ba si Murphy tumatahol o may iba pa siyang ginawa? Oo, ang ingay niya sa kakatahol. Bumagdamag ba? Narinig kong umakyat si Kaylee na maingay sa pagtahol tapos nakita kong nasa labas na siya. Hindi ko alam paano siya nahanap ng pulis dahil wala siya sa bahay. Sige! Pero nandun siya, may tuta siya tumatahol pero sobrang tahol niya. Kung may tao doon, At isa na sa 132 o mga bandang 4:00 ba yon? At nung tumatahol siya, nang una mong marinig siyang tumahol matapos maglaro sa taas, nasa loob ba siya na lumabas o talagang nasa labas na agad? kasama ni Murphy si Kaylee habang nagsasayaw sila at umakyat pa sila ng magkasama. Pagkasigaw niya ng once here, tumahol na si Murphy sa loob ng bahay. At naniniwala akong bukas ang sliding door nun. Sa tingin ko doon siya lumabas dahil naririnig kong lumalayo ang tunog ng kanyang tahol. Sa tingin mo ba hahabulin siya ni Murphy kahit sino pa siya? Siguro, pero ang point ko, bata pa siya kaya di pa niya alam yon. Siguro kung meron makikisama lang siya sa kanya. Nung umalis yung lalaking nakaitim, sinara ba niya o iniwang bukas ang sliding door? Hindi ko alam, tumakbo lang ako pababa. Sige. Sige, may iba pa bang lumitaw? Ayos lang. Pupunta ako para kausapin ng mga tao ko na gumawa ng ibang mga panayam at titingnan ko kung may tanong sila. Para masimulan na nating buuin ang iba pang mga bahagi. Si Dylan ay in-interview pa ng ilang beses ng pulis at kalaunan ng mga piskal. Itinuturing siyang pangunahing saksi pagdating sa takbo ng mga pangyayari at ang iba pa niyang mga panayam sa pulis ay hindi pa nailalabas. Si Brian Koberger ay nagsisilbi ng 4 na sunod-sunod na habambuhay na sentensya para sa mga pagpatay sa pinakamataas na seguridad na kulungan sa Idaho. Dito nagtatapos ang episode ng Law and Crime. Ako si Jeanette Levy. Salamat sa pagsama. Hanggang sa susunod.